og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Hello, kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, kapatid na Eugene Gapo. Oh, bro, Sa bukas po. okay lang bro. Sa awa ng Diyos. Kinagagala ko ngayong umaga na ito dahil nagkasama kita sa aking programang Straight to the Point. Kasamahan po ko ng punto por punto nila ni Reverend Father Darwin Gitgano. Straight to the point. So, bro, ito bro, yung simpleng tanungan lang to, ano, kasi marami pong hindi naniniwala at marami pong nagugulat. Bakit naisipan mong bumalik sa simbahang Katoliko na in fact kung titignan natin yung mga performance mo, patay na patay ka doon sa iyong relihiyong inaniban, ano? Pinaglalaban mo pa nga ito eh. At ito bro, ang tanong ko sa iyo bro, ikaw po ba ay born na iglesia ng Diyos? So ano yung ikuan mo? Bro, nag-commute? Dati kung kaanib sa Iglesia ni Cristo na Okay, lagi, go. bro, okay na po ba? Oh, go, go ahead. Bro, kaanib sa Ginoong Manalo. At nagkaroon rin ako ng tungkulin gaya ng kalihim. Papasok pa nga sana ako sa New Era ng mga manggagawa. Kasi ang kasama ko dyan na mga manggagawa dyan sa lokal ng De La Paz. Sabihin ko na bro, kasi kung magalit man sila, may pruweba naman ako. Na yung isang manggagawang kasama ko, si Clinton Agsalor, na ngayon ay tiwalag. Bali, totoo, dahil nahuling ng kaya ako, ngayon naman napakinggan Eli Soriano, naanib ako. Nagtagal ako ng 2 years dyan 2 years? sa MCGA na itinatag ni Manado. Pero, napansin ko, nag-iba agad yung aral bro. Gapo. Kaya sinunod ko agad yung sinasabi ni Apostol Peter sa Roma. Na ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, yaong pinanggagalingan ng pagkakabaha-bahagit katitisuran laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. Kaya ang nangyari ngayon din sa Iglesia ng Diyos na itinatag ni Manalo, nagkawatak-watak. Sabi ko, paano magiging tunay na iglesia ito yung nagkawatak-watak? Kaya kami, naging tuso ako ng bro, inaamin ko naman nakabuo kami ng grupo. Na yun nga ang itinataguyod ko noon, para labanan ang simbahan. Katunayan, nakapunta na nga kami dun sa Bohol, nakalaban ko doon ako natauhan pero paano naman magiging tunay na iglesia yun? Pero bro, yung Sige po bro. Yung kwan bro, yung pakikipagdebate mo doon sa sa Bohol nila ni Brother Jando at ni Brother Paul Alima. Ano po ba yung sadya mo doon para para makipagmayabang na marunong ka sa debate or ano bang punto mo doon? Bakit mo na sabing o napuntahan mo yung Bohol? Noon talaga bro, nagbabalak na talaga akong bumalik sa simbahan noon. Pumunta ako sa Bohol. Nakipagdebate ko kay Brother Jando para maghanap ng katotohanan. Dahil nang nasa kwat. Kaya ako, sinuri ko yung mga sinabi ni Brother Jando. Ni Brad Paul Alima. Kasi doon sa debate namin ni Brad Paul Alima, alam ko naman na talaga na si Maria, ina naman talaga ng Diyos Tago ko lang. So, talaga bro, wala ka ring balak na yung pakikipagdebate mo doon sa Bohol ay para lang sabihing marunong ka, mangasar ka ng Katoliko, naharap mo yung mga bagitong debater, yung mga pinakamagaling. Di ba ganon? Straight to the point. Hindi po bro. So, wala po sa isip ko yun. Pangkatotohanan mo pala yung pakay mo doon, gusto mo ng katotohanan. So, ayun ganon. Tama ba bro? Tama bro. Nung after sa debate bro, ano yung nararamdaman mo? Ikaw po ba ay nagigilty o sabihin
Ano bro, nag-iisip-isip na po ako nun eh. Nakausap ko rin ng mga TFD. Ayun nga, sabi ko, tama nga naman yung sinabi ni Bro Paul Alima. Yung ipinanganak ni Maria, may pagka-Diyos sa loob nun. Sabihin si Maria, ina ng Diyos. Kasi nasa 2.9 naman ng Colossus dito. Na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Naging tao lang naman si Kristo nung nandun siya sa kinapupunan ni Maria. Ibig sabihin, sa G5 ng Hebreo, kasabay ipinanganak ni Maria yung pagka-Diyos ni Kristo. Tama, ano? Kaya kung sido ko muna lang at sabi ko, ako patawarin ako ng Diyos. Ayun nga bro. Sige bro, at ito bro yung tanong ko bro, kilala mo itong si RJ Añedes? Kilala ko po yan bro kasi ano yan yan yung nakadebate ni Father Darwin po sacred image. Nagkausap kayo nito? Po bro, nagkausap kami. Nangihinayang si Añedes sa pagbalik mo, nagbabalak kang bumalik sa Katoliko dahil una yung banat niya, nabasa ko naman yung konbo na pinost sa Facebook na bakit ka daw sa dinaming relihiyon, bakit sa Katoliko pang sumamba ng Diyos-Diyosan? Di naman tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan Dahil nung nasa 5:7 hanggang 9 na Deuteronomio sa Greek, Pisel. Tuko yun sa mga Diyos-Diyosan sa Israel. Sa atin naman, hindi naman Diyos-Diyosan si Cristo Yun ang sinasamba natin si Cristo. 3:7 ng unang Pedro. Kaya out of context si Brother Archie. Bro Eugene. Tama, ano? Kasi balak niya bro na siguro kukunin kanyang mensahero. Straight to the point. gusto kang umanib sa kanyang samahan. Yung kwan bro, yung si Eliseo Soriano bro, kano-ano kayo dyan bro sa samahan ni Soriano? Ano pong tanong? Yung tanong ko bro, yung bang tinatag ni Eliseo Soriano na MCGI, kano-ano kayo nun? Ayun nga bro, dun po kami galing. Bali nagkaroon ng faction. Yung grupo ko, yung grupo ni Yuli, tsaka yung grupo ngayong Ibadong. Ayun. Ngayon, yung grupo ko, dumadami na bro. Halos may mga naaakay na sa iba't ibang sekta. Talaga? Nagtataguyod nun bro sa awat tulong ng Diyos, naliwanagan ako ngayon. Yung mga kasama ko, galit na galit sa akin. At talagang nagagalit, ano? Siyempre, pag ako yung kasama mo sa grupong kinaniban mo, talagang magagalit ako. Magaling na bata ito sa debate, pagkatapos ganyan nangyari, umanib na sa Katoliko kagad. Straight to the point. Pero, yun nga, no? Yung mga, ano ba yung kuwan nyo? Yung plataporma mo doon, kumbaga halimbawa sa eleksyon, ano ba yung mga plataporma mo doon sa relihiyong kinaaniban mo dati para makaakay kayo ng mga membro? Ano ba yung kuanyo? Meron ba kayong mga feeding program? May mga pang-akit ba kayo na bigas? Yung mga ganun, mga grocery? Ano yung mga kuanyo? Kuha ba ka tuglawaan? Kinawala na ba po na ko sa kapit? Kung dun sa MCGA Cares na kinaaniban ko, yung ginagawa namin nun para makaakay. Kasi simula nang namatay si kapatid ni Eli, si Daniel Rason ang namuno dyan At simula nun, wala na yung question and answer, nawala na yung mga Bible studies. Kaya ang ginawa ni Daniel Rason, sa katotohan, makiiwas sa mga dimaro. Nag-feeding program lang. At yun yung tinatawag na MCGI Cares. Yun yung mga MCGI Cares. Ano yung mga kuan bro, mga katuruan ninyo? Kayo po by Bible alone? Opo bro, Bible alone kami. Katunayan, ginagamit paborito kong talata nung defender pa ako dyan sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. 4:6 ng unang Korinto. Ngayon, napagtanto ko kay Bro Janto, hindi naman pala New Testament yung tinutukoy doon, Old Testament naman pala. Kaya ang laki ng pagkakamali. Kaya ako bro, humihingi ako ng tawad unang-una sa Diyos sa nagawa kong pag-uusik sa Iglesia Katolika.
pati sa iyo bro, Eugene nga po, mga defender o mga katulpo, mga kapatid na Katoliko, at kay Father Darwin Gitiano sa mga sinabi at ginawa ko. Eh, nagsisisi talaga ako bro. Nagulag talaga ako nung Ay, ganyan talaga bro, kapag nagkakamali, mayroon talagang pagsisisi. Pero importante bro ay, ano ba ito? Taos puso mo ba itong makipagbalikan ka na sa simbahang Katoliko o napipilitan ka lang? Di ba may mga ganong napipilitan lang kasi may mga magandang accommodation doon sa Bohol pagdating nyo, libreng pa internet at pa aircon pa kayo, kaya napipilitan na lang kayong mag-uo na lang. hindi po bro, umanib po ako dahil sa aral. At para maligtas na rin, kaya umanib ako doon sa itinatag ni Cristo 2,000 years ago. At yun ang Iglesia Katolika. Unang-una, hindi naman gaya ng sinasabi ni Archie dahil sa kasaganaan. Unang-una kung sa kasaganaan, hindi naman ako ililigtas yun eh. Sinabi talaga ni Archie bro na dahil sa kasaganaan bro. Ayun bro, nasa naman yun, nasa Congo eh. Saka tinawagan rin ako bro, tumawag. Tumawag? Number ko, tinawagan ako. Tumawag si Kwan. Anong pinag-uusapan yung tumawag siya sa'yo? Ang daming sinabi bro, yung Sabat, yung dapat daw kumangili ng Sabat. Ayun, kasi sinabi, saka yung pagsambas. Kasi iba yung pananampalataya ni Archie Añedes, kanyon. Tawag nitong parang Seventh Adventist yun. Ayun nga bro. Sabat. Yung tinanong ko naman siya dun sa 27 ng gawa. Ano ba to? Unang araw ng sanglinggo nagkakatipon si Pablo. O pangalawang araw ng sanglinggo. Unang araw ng sanglinggo. Hindi naman pala mag-congregate ng Sunday. Nanahimik, pinatayan ako ng call. Nanahimik, pinatayan ka ng volume. Kasi sumunod doon bro, tumawag ulit. Hinayaan ko na lang to. Sabi nga ni nung mga kapatid, huwag ko na lang daw patulan, huwag ko na lang pansin. Wala na yan bro, kasi may tupak na siguro sa utak yan bro, Doon natin. Straight to the point. Kansa bro, meron siguro siyang diferensya, di natin alam, Pero yung naka-schedule ka nang bumalik sa Bohol, Siguro po ang sinabi ko kay Brother Janto, bukas, siguro bro. Kasi this week, naghahabol ako sa mga sa mga modules kasi malamang baka hindi ako makagraduate nito kasi grade 10 student pa lang po ako bro. Grade 7? Grade 10 po bro, grade 10. So bali 4th year high school ka kumbaga. Opo bro. So naghahabol bro. Wala na ba kayong pasok? Meron pa po bro sa Monday. Tuloy-tuloy na po yun hanggang March. So kaya ito week na po available. Saan kayo banda sa sa Luzon? Sa Laguna po bro. Laguna. So bali ilang oras kaya Laguna from Bohol? Saglit lang po bro, 1 oras lang bro. Madali lang pala. Ang tatapad-tapan nyo, biruin nyo, Laguna, pinuntahan nyo yung Bohol para mag-amok ng debate lang, Dalawa pa kayo, wala pa kayong kasamahan, kahit 3 man lang, kahit 5. Dalawa, yung kasama mong lalaki bro, sino ba yun? Yun bro, kaanib siya dun sa Church of God na denomination ng born again. Ayun, nagagalit rin siya So, nagagalit siya sa'yo nang nalaman niyang bumalik ka sa Katoliko? Opo bro, lahat sila galit na galit. Pinagmumura ako bro. Alam mo yun pinagmumura ka? Opo bro, ang dami nila Talagang pang-uusig yung ginagawa sa akin. Kala ko ba naman din matutuwa sila. Siyempre, sabi ko, pag may nakita kong mas maliwanag, may nakita kong mas totoo, doon ako aanib. Hindi naman ako bayad ng pananampalataya. Naghahanap din ako ng katotohanan. Gaya ng nasa 4:1 ng unang 1. Nasubukin ninyong ito kung ito'y sa Diyos. Napag-aralan ko, nalaman ko, natauhan ako na ang Iglesia Katolika ay sa Diyos. Buong paninindigan akong papasok at mag-aaral at mamamatay na Katoliko. Tama, Eugene,
ang pamilya ko kasi Katoliko talaga eh. Oh. Nalungkot rin sila sa anib ako sa Protestante. Ngayon, awat tulong ng Diyos, tuwang-tuwa sila bro, nagbalik ako sa tuloy na ito. Buhay pa ba yung mga parents mo? Wala pa bro? Ah? Alin po bro? Buhay pa ba yung mga parents mo ngayon? Opo bro. Mga Catholic po sila. Yung papa mo, ano yung kwan sa Katoliko? Wala po, kasi yung tatay ko pinagpahinga na bro. Ah, wala na, yumao na. Oo. So, yung mama mo ngayon is proud Catholic siya. Ano ba yung kadahilanan na imbis Katoliko ka, bakit kang lumipat sa ibang sekta? At ilang taon ka doon na umalis sa pagiging Katoliko mo? Kasi una bro, sa ano talaga ako sa INC. 6 pa lang ako, INC na ako, nabautismohan ako dyan noon. 12 years old. 12, 12. 13 bro, 13. 13. Kasi nagbabautismo sila 12. Ngayon, yun nga, nahiwalay ako sa Catholic noon. Agad ako ng nandirano, nag-post at ng panakabik noon. Yun bro, ang mga pag-uusig na ginawa ko. Tayo naman ang katuruan sa iglesia ni Cristo, pati sa dating daan eh. Bakit ka naakay sa iglesia ni Cristo? Meron bang nag-akay sa'yo na nagdala na, oy, dito tayo kapatid, may study kami mamayang gabi, ganon? Po, yan po bro. Tinignan ko po. Kaya naakay. Ilang taon ka sa pagiging iglesia ni Cristo mo? Kasi, naanib ako nung 13. Tapos, nung 2023, naalis ako sa awat tulong ng Diyos. Tapos naanib naman ako dyan sa samahan ni Adriano. Kasi namumuno ng mga Daniel Rason. 2013? Ano bro naanib ako 13. Tapos, ano yun bro matagal yun. Tapos natigil rin ako. Tapos tuloy ulit, tigil ulit. Tapos naging active ako ng 2023. Tapos nung 2023, naalis rin ako. Tapos naanib ako kay Eli Soriano. Ngayon, sa awat tulong ng Diyos, nakaalis na rin ako. Mabuti naman, guided by the Holy Spirit talaga yung nangyari sa'yo. Hindi kagaya nung mga ibang sikta, akitin ka, dito na lang tayo kapatid, may kainan dito araw-araw, pagtapos na meron tayong grocery, may bigas, yung ganyan, sa ibang sikta. Pero sa Katoliko talagang guided by the Holy Spirit yung ginagawa mo, ikaw mismo yung nagbo-volunteer o nagsusurrender, na siguro baka masabi sa ibang sikta na natural bumalik sa Katoliko din, dating Katoliko naman yun ano ba yung mga response mo dyan bro? Unang-una, kung dati akong Katoliko, proud ako noon. At kaya ako bumalik, hindi dahil dati akong Katoliko, kundi nalaman ko yung katotohanan ng Iglesia Katolika ang may authority sa at hindi yung mga sulpot na nagsasabi niyan. Kaya ako bro, dito na ako mamamatay ko. Buong puso ko, nangangako ako sa Diyos at sa Espiritu Santo. Wow, ganda nun. Bro, kanang ito yung bukas, di ba, may schedule ka na puntang Bohol. Ano po yung mga activity mo doon sa Bohol na pupuntahan mo sa Bohol? Ikaw po ba, yung sabi ko po, yung catechism, tapos yung confession, kaya pisay. Tapos, ilan po? Ilang araw ka doon sa Bohol mamamalagi? Siguro po, kung pwede, 2 araw, ganun. 2 araw. Okay na yan. Okay na yan. Ayos. Ang importante, magkakumpisal ka. Wala bang Catholic Faith Defender doon sa inyo, bro? Sa Laguna, bro? Wala, bro. Puro sulpot dito, bro. Katakot-takot. Maglalakad ka, may INC. Pag diretso mo, may Seventh-day Adventist. Tapos pag pumunta ka sa bayan, mayroong mga nangangaral na born again. Mga Pentecostal. Saksi ni Jehovah. Ang dami mo. Siguro kapag ikaw ay bumalik na sa Katoliko, magkumpisal ka na,
Mayroon pa nga ako nabasa doon na balak mo maging isang Catholic faith defender. Baka ikaw yung susi at ikaw yung dahilan na magkaroon siguro ng Catholic faith defender dyan sa Laguna. Awa tulong po ng Diyos, bro. Kasi Para madalik rin po yung mga kapatid. tama bro. Alam mo bro, bilib talaga ko sa iyo bro, sa murang edad mo, 17. Marunong ka na makipagdebate bro, bihira lang yung mga taong ganon. Saka may potential ka rin, the way you speak, the way you deliver the speech, parang yung mga bagay, yung mga audience mo, hindi aantukin bro. Talagang yan yung hinahanap ng mga Catholic faith defender bro, na magaling, tas marunong mag-acting ng the way, mag-deliver ng speech bro. Ang ganda yung ginagawa mo bro. Saludo talaga ako sa iyo bro. Saka baka naman hindi natin alam na pag uwi mo doon sa pag halimbawa ikaw ay hindi ka naman pwedeng binyagan kasi tapos ka nang nabinyagan sa Katoliko dati magkumpisal ka na lang. So pagkatapos ma-renounce mo yung mga anti-Catholic belief mo, tapos ka nang nagkumpisal, kapag communion ka na, baka manghingi ka ng permiso doon sa o kung sino ba yung pwedeng mo na mag-create ka ng Catholic faith defender doon sa Laguna. Opo bro, buong puso ko pong tatanggapin yun at gagawin. Kasi yung mga nakakay. Naawa rin kasi ko bro kasi mahirap rin kasi maakay ko sa mga bulaan. Ang ganda doon sa sila ni Melchor Manalili, di ba? Taga saan yun siya? Si Brad Melchor, hindi ko po alam bro kung taga-saan, pero wala akong nakikita bro dito mga Catholic faith defender. Karamihan talaga dito bro, yung mga protestante. Dami bro. May mga kuan siguro, hindi naman natin Pero kapag ikaw po'y nakapagtayo na ng siguro chapter o magbuo ka ng chapter doon, mag-ask ka ng ng permission doon sa parish priest mo o paroko mo, kung pagbigyan ka ng bishop o ganon. So, ang ganda na kasi maraming sulpot. Siguro araw-araw makikipagdebate ka doon sa plaza. Okay. Gaya ng Cebu, sa Independencia Plaza sa Bohol. 'Di ba? May mga debate doon kada Sunday sa Independencia Plaza afternoon. Talagang talaga nila 'yon, kumbaga sa kantay nagiging signature song na. Hindi na nila talaga pagka ganang oras, mayroon na talaga doon mga kumbaga sa Bisaya tigbakay. Yung mga walang proper na debate, na makaharap ka lang ng pastor, mura ka na lang ng mura doon. Straight to the point. Pero ang galing talaga, ang galing mo talaga bro. Kayong bang pagmumura mo doon sa social media dati na pumapasok ka sa punto por punto, ano ba yun? Style mo ba yun o natutunan mo lang yun sa inyong relihiyon? Alin po bro? Yung mga, di ba mayroon ka mga pagmumura doon sa social media, yung naharap mo sila si Jando, pinagmumura-mura mo doon kasi yung ganyan. Ayun bro, natutunan ko kay Soriano yun bro. Kaya nga, lagi natutunan ni Soriano. Iba si Soriano mahilig doon sa mga ganong klaseng style. Opo. Ngayon, naalis na kasi ang gaan talaga sa pakiramdam bro. Ang nangyari sa akin kung ilang klase niya ang gaan, parang ang ganda lagi ng gising ko ngayon. Di tulad nung stress. Nandun ko. Well talaga ni Juan bro. Well talaga yan ni Mama Mary at saka ni Jesus Christ na ikaw po'y ibabalik sa kanyang sa kanyang simbahan. Mayroong nag-comment sa atin dito si Kevin, sabi niya, parang walking Bible yan si Jared, magaling yan, sitas yan. Talaga may potential itong batang ito eh. Ilang taon ka na nga pala bro? 17 po bro. 17. Doon mo nga naman sa murang edad, 17. May potential na sa Biblia. Yung iba nga, cellphone lang ng cellphone. Hanggang ngayon, wala pa rin alam. So bro, anong masasabi mo doon sa mga kasamahan mo sa MCGI at saka sa mga Katolikong nagbabalak umalis na umanib sa inyong samahan dati? Straight to the Mga point. kapatid, unang-una, maghunos dili kayo, lalo na yung mga kasama ko ngayon na nagagalit sa akin. Magsuri kayo, maging open-minded kayo, huwag kayong maging fanatiko kay Soriano. Dahil yan, sabi sa 17:5 ni Jeremias, sumpay ng tao na tumitiwala sa tao. Masumpa kayo
mga kapatid. Mag-ano kayo, maging open-minded kayo. Kung ano yung nakita nyo mabuti, suriin nyo ang doktrina ng Iglesia Katolika kasi ako inaamin ko, nung umalis ako, hindi ko alam ang doktrina eh. Ngayon, naliwanagan ako at doon naman sa mga kapatid na gustong umalis at sumanib kay Manalo, kay Manalo at saka kay Soriano, maghunos dili rin kayo. Galing ako dyan sa dalawang sekta na yan. Alam ko ang kasuluk-sulukan ng mga gawain dyan, lalo na sa MCGA ngayon, na pinamumunuan ni Daniel Rason. Katakot-takot na target, kapatid na Eugene Gapo. At halos lahat ng mga kapatid, maging sa ibang bansa, nagre-reklamo na sa pangangasiwa ni Daniel Rason. Kaya mga kapatid, Nagre-reklamo. maghunos kayo. Oh. Magunos dili kayo sa pag-aakay ng MCGA Kids. Pinagpauna na ni Apostol Pablo yan sa 4:17 ng Galatia. Merong nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo. Saan ihiwalay? Yung sa tunay na iglesia na naitatag 2080 at yun ang Iglesia Katolika. Kaya wala naman ang ibang Christian denomination na sobrang tagal na hanggang ngayon hindi pa rin nalilipol kundi ang Catholic Church. Dahil katotohanan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 3:11 ng Efeso na yung Iglesia ng Diyos na sa Catholic Church ay nasa panukalang walang hanggan. At hindi yun ang sekta ni Soriano. Magunos dili kayo mga kapatid. Dahil ang sekta ni Soriano na panaigan ni Daniel Rason. Iglesia siyang nasa Biblia sa 16:18 ng Mateo, hindi pananaigan ng Hades at yun ang Catholic Church. Kaya magunos mga kapatid. Natawa ako doon sa bro, doon sa debate nyo kasi nag-review ako ngayon bago kita tinawagan. Natawa doon ako sa yung bang sinabi mo kay Brad Jando, dinoktoran ang King James Version. Nung pumunta kayo sa Bohol bro, wala ba kayong dalang mga references, Bible, yung mga madaming libro para i-counter nyo sa Katoliko? Wala ba bro? Wala bro eh. Wala talaga. Ano ba yung bit-bit mo na parang may halimbawa ito, meron akong ipapakita sample. So yung bang kwan, ito. Nawawala yung sample ko dito, bro. Yung kwan, yung parang bit-bit mo na may mga laman na Xerox. Ano ba 'yon? Yung parang sa yung ganito, yung ganito, kita mo to? Ito yung ganito. Ano ba yung mga laman nun bro? Parang yan lang yung dinala mo papuntang Bohol. Ano ba yung mga laman nun? Ito nga bro, yung iba mga ayan yung katikising, yung may mga Xerox kayo kumbaga, in-screenshot nyo tas kinumpile nyo. Opo bro, yan. Pareho pala tayo Meron akong mga record sa mga iba sikta, kinumpile ko na lang dito para ibabato ko sa kanila pag sakaling meron. Ayun nga bro. Kasi bro, hindi natin halimbawa gaya sa iyo, no? Hindi available natin ang mga librong yan personally, mahal, di ba? At saka parang kung bagay sa hindi natin makikita kung saan natin mabili, kaya nag-provide na lang tayo ng mga Xerox. Ako nga, mahilig ako mag-screenshot sa mga Facebook, tas ibubukbayin ko talaga yun. Ayan yan, meron folder, kumbaga, sabi ni Brother Amik. Nakita ka ni Brother Amik Taglinaw, yung dating Seventh Adventist na nagiging Katoliko na rin. Opo bro, nakita rin po kami ni Brother Amik. Saka ng mga kapatid rin. Yung RD na pagdaan yung pinalap siya kay Bro Kaloy, kay Brother Jando, kay yung ano bang pangalan ng isa bro, yung Seven, yung Mr. 7, ano bang pangalan ng bro? Sino ba yun? Yung Mr. Marcelo Ahok. Ito, sila Bro Paul, tapos nawala yung basta yung bro, yung mga kapatid sa Catholic Church. Kasi Bro Alvin Gitamondok yun. Ito rin. Nagkita kayo ni Brother Alvin Gitamondok? Ano po bro, nagchat-chat?
Nagchat-chat. Ano yung Inaalalayan ako. inalayan. Mas mabuti, no? Meron kang mga may umalalay sa'yo. Hindi ka ba nangihinayan na baka sabihin pagpunta doon sa Bohol, baka ano mangyari sa'yo, wala kang accommodation, hindi nyo kabisado yung Bohol. Ano yung kuha nyo? Saan po ba yung baguhan debate? Bro? Yung bagong debate. Bro! Eto! Ayun nga po bro, yung ako naman, panatag ang loob ko kasi mga CFD Ngayon, yung kasama ko natatakot, yung galit na galit sa akin ngayon, natatakot sila. Uy, baka ano mangyari sa inyo, tampakan tayo dyan, pati sa kotse. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Mga CFD naman ang kausap natin hanggang ngayon, nakita ko talaga na mga kapatid hindi sila nagpapabaya. Dahil kaaway. Gaya ng nasa 5:44 ng Mateo na na ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ng faith. Isa yan sa katangian ng tunay na nakita ko sa iglesia o sa iglesia katolika. Bro, running out of time na yung Jom ko bro kasi hindi ko alam kung bakit ito. Wala kasi ka tayo mga sa Jom. Kuan lang ito, limited lang ng minute bro. So salamat sa iyong panahon brother at God bless sa iyong biyahe bukas. Sige, ito po yung si God bless. Sige bro. Mag-leave na ako sa Jom bro. Wala na, naubos yung oras. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.